Ay mga ka-hybrid, ay napakadaming damo nito. Itong dito po sa kanilang area, no? Hindi ko po alam kung ano pong variety na tanim nila. Ay share ko lamang mga ka-hybrid kung ano po ba ang tawag diyan sa inyong lugar. Dito po sa damo nito na napakakapal. Dito kasi sa amin ay television ang tawag diyan or antena. Ay pansin ko lang dito sa kanilang area ay napakakapal ng kanilang tanim na ganyan. Hindi ko alam kung tinanim ba yan o ano. Ayan, no? Tumubo na lang yan mga ka-hybrid. So yan ang pag-uusapan po natin ngayon, no? Dito po. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid ay share ko lamang po mga ka-hybrid itong napansin nating damo dito po sa kanilang area. Dito po yan sa aming malapit lang po yan sa amin. Dito po yan sa Barangay Bacayao, Gimban, Nueva Ecija. So ngayon, share ko lang po mga ka-hybrid ay kung ganito lang kadami itong pupuksain natin, no. Itong damo na to ay hindi na po kayang patayin ito ng spray, no, pag kayo po ay mag-spray ng herbicide, no. Maaring ito ay nasa day 80 o day 90 na po ito mga kaibigan, at talagang labas na yung kanyang mga butil, no, yung mga yan. Ayan po ay nakakaano po, no, humahalo po yan sa bigas. Yan, pag sinaing po yan ay talagang nakakairitang kainin, no. Kung talagang pipiliin mo pa yan. So yan, paano ba natin maagapan yan, no, mga hybrid? So syempre sasabihin ko na yung mga herbicide na garantisado at epektibo po para po ayan po ay mapuksa. So yan po ganyang klaseng napakakapal, napakadaming damo. Yan po. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Sa amin kasi ay television, antena ang tawag po kasi yan dito. Ay unang-una pong gagawin dyan ay siyempre pagka kayo po ay naglipat tanim, day after transplant ay pwede po yan puksain ng early. Yung yung buto-buto pa lang, no. So yung una kong babanggitin yung herbicide na pang-i-spray nyo, yung machete. Yan po, yung machete po kasi yan sa mga buto-buto. So pwede po kayo mag-spray yan ng day after transplant, 2 to 3 days. Yan pwede po hanggang 15 days po. Basta kailangan hanggang 15 days lang po kailangan po kayo mag-spray ng herbicide. Yan po ang kailangan po dyan para po mapuksa yung ganyang klaseng damo. So yan po, hanggang 15 days lang po ang kailangan, no. 0 to 15 days po, yan po para po mapuksa yan. So pangalawa kong babanggitin yung Frontier. Yan po ay pwede nyo pong i-spray yan. Mamili po kayo dyan. Frontier, Nominee, Clincher, ano pa, bukod sa Frontier, Novlec. Yan po, basta 0 to 15 days mag-spray na po kayo. So maaari day after transplant, matubig-tubig, spray nyo na po yung yung area nyo, no? Pag halimbawa para hindi na po tumubo yung ganyan at mga ibang klaseng damo sa ating palay, no? Yung mga ano pang mga klaseng damo na tumutubo dyan, no? So yan lang po yung pwede kong may share, no? So pangalawa natin pwede natin gawin dyan yung pwedeng gapasin na lang yan pag ganyang kalaki na yan. Pwedeng gapasin o kalimbawa yung pag halimbawa nasa 30 days, 40 days, kung magaling kayong mag-trace ng ganyan, pwede nyo na lang siyang mano-manuhin na i-separate tapos gapasin doon, tapos o kaya naman putulin o kaya ilubog na lang nyo sa lupa para hindi na po lumaki at hindi po makakasagabal sa doon sa kanyang paglaki ng o pag halimbawa pag kayo po ay nag-apply ng fertilizer para hindi po makasagabal dun sa nutrients na sisipsipin ng palay, no. Isa pa yan sa mga agaw attention pag lumalaki yung pag halimbawa nag-apply na tayo ng fertilizer ay ayan po ay nakakasagabal po sa pagsipsip ng nutrients. Kaagaw niya to pag hindi po ito napuksa. Imbis na yung
area na yon ay buo niya makukuha yung nutrients dun sa lupa na in-apply natin ng fertilizer, ay makikiagaw po ito. So isa po sa dahilan para po ay yan po ay talagang kailangan talaga mapuksa, no? So buto-buto pa lang, puksain na, pare, gapasin na lang, kaya bunutin hanggang maaga pa, para po halimbawa isa pa yung sa iniiwasan natin pag halimbawa kailangan bago maglihi ay malinisan na, o kaya pag hindi naman napuksa ito, halimbawa ang paglilihi kasi nasa 40-50 days yan, ay pwede na po yang bunutin para po pagdating ng magbubuntis ay hindi na po ito, hindi po makakasagabal dun sa kanyang pagbubuntis, no? So yun lang po mga ka-hybrid yung pwede nyo pong gawin na para po mapuksa, maalis po natin yung ganyang klaseng kadaming damo dyan po sa inyong area, yung mga ganitong klaseng damo. So yun na po, yun na po muna yung aking topic ngayon, at napadaan lang kasi ako dito sa area na to at napansin ko na may share ko na lang din sa inyo mga ka-hybrid yung mga nasabi ko mga herbicide na pwede nyo pong i-spray. Ayan po ay garantisado po epektibo po yung mga herbicide po na aking nabanggit. At share ko rin din mga ka-hybrid yung paghalimbawa yung kukuha kayo ng binhi, doon po kayo kukuha sa mga certified na bilihan po talaga ng mga binhi. Hindi po halimbawa may nagtatanong sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid, ay pwede daw po ulitin kung halimbawa na napaganda sila doon sa kanilang unang tanim na palay na yun. Halimbawa ay hybrid, inbreed, first trial demo doon sa kanilang area, ay maganda po yung kanilang naging resulta doon sa kanilang tanim. Ang sinasabi ng mga ka-hybrid natin, pwede daw bang ulitin yon doon sa kanilang, kunyari dry season, itatanim nila ng wet season. Yan po yung nagiging tanong ng ating mga ka-hybrid. So ang mas may advice ko lang mga ka-hybrid ay hindi na po pwede na ulitin pa yung ganong klaseng technique. Yung iba ginagawa, kaya minsan, ayan po yung nagiging case. Dumadami yung nagiging, halimbawa ay masipag ka namang yung alam mo yung best timing ng pag-spray ng damo, at halimbawa masipag ka namang magdamo-damo, mag-manual damo-damo dyan, pwede. Pero advice ko lang mga ka-hybrid para hindi na po kayo mapagod. Yung minsan kasi iwasan natin yung pagod, yung gastos. Yun. Pumili po tayo ng mga certified na seeds na agri-supply natin pagbibilhan. Yan po yung isa sa mga the best way na makaiwas po sa ganyang klaseng napakadaming damo na ating. Minsan napapasama po yan. O kaya ay yung area, yung pagkakabulok dun sa kailangan talaga, minsan hindi nila ini-sprayan. Katulad yan, hindi nila ini-sprayan ng ganyang klase. Basta nakita na lang na tumutulong, hayaan na lang nila. Sasama naman yan sa Hindi ganon mga ka-hybrid. Be wise tayo sa ating sa ating area, no? Sa ating yabong na paglago ng ating isa sa nakakabawas pa din yan sa yield ng ating pag-ani, no? Yan po ay isa sa mga nagiging cost pa. Yan. So yan lang mga ka-hybrid, yung munti kong share. Sana ay meron kayong napulutang aral sa aking mga tips. Yan mga ka-hybrid, at mag-iingat po tayo at God bless.